Narito po ang News TV Quick Response Team sa LTO compound kung saan dito nga po ginagawa itong mga plaka na nawala at ito nga po ang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad sa ngayon. At posible nga raw na inside job ang pagnanakaw sa mahigit 11,000 blankong plaka dito sa LTO. Kasama rin sa mga nanakaw mahigit 1,000 plate sheets ayon sa tagapagsalita ng LTO na si Jason Salvador. Posibleng inunti-unti ng mga kawatan ang pag-akot sa mga plaka sa loob ng ilang buwan. Napakabigat ng mga materyales. Nadiskubre ang pagkawala ng mga plaka nito lamang Lunes pagkatapos ng Semana Santa. Hindi rin daw gumagana ang CCTV sa pasilidad. Nasa 4.5 million pesos daw ang halaga ng mga nawawalang plaka, pero posibleng mas mataas pa ang halaga ng mga ito kung may bebenta sa merkado. Pwede raw gamitin ang mga ninakaw na plaka sa modus na kambal plaka kung saan ginagaya ng mga kawatan ang plaka ng mga rehistradong sasakyan para gamitin naman sa krimen. Relieve na ang nangangasiwa sa paggawa at naka-lockdown ang buong pasilidad. Nagpapatulong LTO sa Quezon City Police at NBI para mahanap ang nasa likod nito. Nananawagan ng LTO na i-report sa kanila ng publiko kung meron mang magbebenta ng mga kahinahinalang blankong plaka na posibleng nanggaling po dito sa LTO. Sa punto ito kasama po natin si Ginoong Jason Salvador, tagapagsalita po ng LTO. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Jigit. Magandang hapon sa mga kapuso nating nanonood. Apo, dito po sa pangyari, kumusta na po ang update sa investigasyon na ginagawa? Well, tama, inabanggit mo kanina, no? Agad-agad, no? Inutusan natin na magkaroon ng lockdown dito upang sa ganun hindi na matamper kung anong mga evidence sa makikita natin. At immediately, pinarelieve din natin lahat ng personnel upang sa ganun hindi sila makapakialam pa sa ating gagawing investigasyon. Tayo ay nakikipagtulungan, tama yung sinabi mo sa CIDU ng Quezon City Police at inibitahan rin natin ang NBI upang tumulong sa ating pag-iimbestiga. Bukod dito, nagsigawa rin tayo o nagtayo tayo ng special task force within the agency upang sa ganun gumawa ng parallel investigation. Apo, sa tingin niyo ba talagang yun nga, naikalat na sa merkado o sa ibang mga maring gumamit ito? Well, we're hoping na hindi pa, no? So sana naman kasi alam niyo talaga naman magpo-post ng threat yan, ano, kung talaga naikalat na ito sa merkado. Kaya nga ngayon ang ating ginagawa ay pinipilit natin i-locate kung hangga't maaari kung saan napunta ang mga plaka nito. Gusto natin malaman kung saan nagsimula, paano nangyari, sinong kasama at more importantly, gusto natin mabawi ang mga plakang ito. May markings po ba para ma-identify? Yes, definitely. Ano? Kaya nga ina-advise namin sa ating mga motorista na kung sakaling may mag-aalok sa inyo, may magbebenta, magpapahiram, huwag nyo pong i-entertain yung mga ganito. Dahil kami, pag nakita natin sa daan to, ay agad-agad namin masisita ito at malalaman dahil may mga special markings tayo rito. Ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapuso, kung mayroon pong mag-alok sa inyo, i-report yung pakagad sa amin. Paano po yung blanco, yung parang lata pa lang, kumbaga? Yun ang kinakatakot natin. No? Ang nawala kasi sa atin, aside from the aluminum sheets na hindi pa napuputol, meron 10,000 na putol na. Ang mas nakakatakot dito, yung mga dilaw na plaka ito o ito yung mga ginagamit sa pampublikong sasakyan. So maaari itong gamitin sa pangkambal plaka, pangkolorum, so iniiwasan natin yan. Kaya nga nag-advise tayo kaagad sa lahat ng law enforcement units, naka-high alert tayo ngayon upang sa ganun, pag may nakita sila o may napagsuspetsahan sila na ganitong mga aktibidades, may report kaagad sa atin. So sa tingin nyo, ang kumbaga direction talaga dito ay maaaring inside job na? Maaari, no? Malaking posibilidad. Although we're not jumping into any conclusions yet, tinatapos pa natin lahat ng investigasyon ng mga investigating body, but we are not discounting the fact na posibleng inside job ba nangyari. Apo, bilang panghuli, ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na yun nga po? Well, wag po kayong mag-alala, no? Ginagawa po ng inyong LTO lahat ng ating mga kaya upang masawata po. At sinisigurado po namin sa inyo, kung mapag-alaman natin kung sino may sala nito, hindi po tayo mag-autobiling, patawad sila ng administrative charges at kung kinakailangan, pati kriminal. Maraming po salamat sa pagkakataon si Ginoong Jason Salvador, tagapagsalita po ng LTO.